Good evening. We're here at Bob's Resto, and we are doing our IGP for the past how many months already? 2 months? 2 to 3. Yes, we are reviving the international gathering of professionals. Talking about professionals, it doesn't mean you're not graduate, you're not professional. Professional is profession. What are you professing? Is your identity. So, aside from na may work ka, talagang yung pinuprofess mo ba? So, dahil ang burden ko para sa mga nag-graduate at kahit hindi nag-graduate, maybe you are a businesswoman, you are an office assistant or 2-year course lang or whatsoever. We consider you professionals because of your profession. The identity of having the job will determine your identity. Now, we're talking about IGP. We are reaching out people kasi ngayon po is the salvation project ni Lord sa last days. Obviously, nakita mo kahit saan, people are talking about the Lord. And we desire to present Jesus as the Bible is introduced to us by our changed lives. So you hear a lot of testimonies, but we need to support them. Kasi it's not, kaya ngayon sa Facebook, madali lang po ang maglabas ng inyong mga itsura, we are happy, but deep inside, durog ang puso. So ito po ang ating answer sa need. Si Jesus pumunta rito to save. In other words, pumunta siya rito to solve the problem. At yung mga taong nangangailangan, yun ang pinunta ni Jesus, hindi religion. I, for once, kaya ako nabigyan ng burden because I am a teacher at nakita ko ang mga professionals na they are bonded with the work pero hindi na sila nagli-live with meaning. Meaningless na yung life nila because na kayo sa trabaho and then syempre the reason why hindi kayo makasimba simply because you are bonded na doon sa trabaho niyo at nalimit ang utak, nalimit ang surroundings, kaya hindi kayo makahinga. So here we are, the IGP. Jesus is the one making this platform to reach you out from that situation. So kaya nga, kung ikaw ay na-reach out na nitong IGP, tulong-tulong tayo. Kasi maraming katulad ni Joy na alam ko, kahit anong sabihin mo, you will be, may meaningless ang iyong job kapag tumagal ka na. Noong umpisa, nag-a-apply ka talagang, mamakawa ka pa na di ba, mamakawa ka pa na sana makapasok talaga ako. Iba ang itsura. Pero pag tumagal na sa trabaho, yung complain na, hindi na maganda yung yung pasweldo, yung mga kasamahan, di na ako makatagal. Yun po ang ating isa-solve. Can you give a clap offering to the Lord? Now, since this is February. So, sa mundo, Happy Valentine's. Sa atin, Happy King's Heart. We are happy because we have the heart of the King. Who is the King? Jesus Christ is the King. So siya ang hari kasi siya naman talaga ang may-ari ng langit at lupa. Psalms 24:1. The earth is the Lord's. Who is the Lord? The owner. Who is the owner? God, the Creator. And we address the name is Jesus Christ, the King, the Lord, the owner, and the Savior, and the Redeemer, and everything. So we found out when we read the Bible, siya lahat ang kailangan natin. Sa Kanya lahat ang hinahanap natin. Amen. Amen. So, kung hindi pa tayo maka-amen, simply because kulang tayo ng alam. Tonight, bibigyan ko po kayo ng ng idea. What is the heart issue
Ito po ang issue kung bakit pumunta si Jesus dito. Yung condition of the heart natin. Alam niyo ang buhay, puso, pag sinabing puso, hindi lang yung yung nagpapump physically, kundi ang puso sa Bible is innermost being. Ang puso, yung kaloob-looban mo. So when we say puso, innermost being talks about your heart. Pag sinabi mo sa heart, pag spiritual ka, you know what it means. It means that your innermost being. Yung pagkatao mo. So, tonight we're going to talk about the conditioning of the heart. I forgot what was the word last time. Alam ko na mabigyan ko kayo ng lip up. So, medyo nag-absent ako ng isa para at least manamnam nyo pa. And then right now, conditioning of the heart is our message for everybody. Because talking from the heart of the Father. What is the heart of the Father? Is love. To love you. Yes. To love the human being. So, kailangan marinig ito ng mga tao na mahal tayo ng may-ari ng langit at lupa at pinagmamay-arian tayo. So what is the love of the Father? That He wanted you to live a life the way He wanted you to live. Yes. He created you not to be sorrowful, Yes. not to be in poverty. He created us to be happy. Amen. Why in the world na hindi tayo happy? So let's look at the heart condition. Sabi ng Lord sa Jeremiah 17:9 9 to 10. to 10. Jeremiah 17:9 to 10. The heart is deceitful above all things, and desperately wicked. Who can know it? I, the Lord, search the heart. I test the mind, even to give every man according to his ways, according to the fruit of his doings. Sa Tagalog, kasi maganda maintindihan natin. Ang puso daw ng tao, ang tao talagang wicked. So, sabi doon, lahat tayo makasalanan. So, walang correct sa atin, walang right sa atin. Kaya nga, ang Diyos ay Diyos, tao ay tao. Ang Diyos ay hindi tao. That He owns everything. Yun ang advantage niya. Ngayon, kaya tayo nagtitiwala sa Diyos kasi Diyos siya eh. And we know what is God. And God is the source of everything. So bakit hindi makatiwala ang tao sa Diyos? Kahit nasa BCF na tayo eh. Simply because we really don't know Him. Kaya knowing God is the best thing that we could do. Yun ang umpisahan natin na kailangan kilalanin muna natin ang Diyos. Yes. Before anything else. Yes. Amen. Joy, diri ka na. So, IGP, diri. Okay? Please, may isa po dyan. Yes. May isa po dito. Yung bisita mo. So, we need to be on time because we be hustle. Kasi ang time, we are asking time for the visitors. We desire them to really, they will be in love with IGP. Kung proper time tayo, I'm sure mag-grow ito. Yes. Alright? So, that is part still of the condition of the heart that we are be talking. We are here to minister, to serve. What are we serving, IGP? The issues of life. The heart is life. So, sabi dito sa Jeremiah, sa Tagalog, Jeremiah 17:9 to 10, ang puso ay magdaraya ng higit kaysa lahat na bagay at totoong masama. Sinong makakaalam? Akong Panginoon ay sumisiyasat ng pag-iisip. Aking tinatarok ang mga puso upang magbigay sa bawat tao ayon sa kani-kaniyang lakad, ayon sa bunga ng kani-kaniyang mga gawa.
bunga ng kanya-kanyang mga gawa. So easy for us to display our IGP in Facebook. But they don't know what is inside your heart. Marami sa atin ang lumalabas, madali lang sabihin, pero yung heart issues ninyo, hindi talaga totoo. Who can know? Nakalagay dyan, sino ang makaalam na totoo nga iyang iyo? Diba? Uso na yung artificial intelligence. Uso na yung very nice to talk. But kailangan po nating ang sa loob, kaloob-looban kasi ang puso. Now, tandaan nyo, pag hindi na-check ang heart ninyo, everything is nonsense. Because walang mangyayari kapag ang puso ninyo hindi right. So, this is why Jesus came, to mend our broken hearts. So, hindi siya makuha sa having another relationship. After breaking relationship, hindi masolve sa another relationship. And we have to share that so that bawat isa ay magkaroon ng chance to be restored. Kasi pag na-restored yung heart natin na broken, then we will be made whole again. Then magamit tayo. Ang purpose natin dito sa lupa para magamit ni Lord. Pero kung ikaw, broken ka pa rin, natural hindi ka magamit. I mean, hindi naman perfect yung heart mo. But you need to study and show them kung ano ang ginagawa mo. Sabihin mo, lagi kang late. Ganyan ang puso mo eh. Lagi kang nagsasalita ng negative. Ganyan kasi ang puso mo eh. Reklamador ka. Ganyan ang puso mo eh. Ano pa? Ha? Toxic. Toxic yung mga salita mo. Kasi ganyan ang puso mo. You always say bad words. Kasi ganyan ang lumad. You cannot deny. Parang wala ka sa sarili mo lagi. Kasi walang laman ang puso mo. Hello, yung sinabihan ka na 3 beses, ganun ka pa rin. Delikado, di ba? Delikado. Kaya nga po, nandito ang IGP to lead you how this God, this Jesus can mend your broken pieces. Yes. Ang mind kasi, part ng heart. Kung anong nasa mind mo, ganun din sa heart mo. So ano ang buhay natin? If we are in poverty, kasi heart mo, poverty. Lagyan mo ng rich. Eventually, it will come out of your mouth. Eventually, lalabas din sa action mo. Yes. So, dapat tayo mag-rejoice dahil si Lord binigyan niya tayo ng decision, authority over our lives. Amen. Sabi ko nga, sample, sa original, ang 2 trees, or sabi ni Lord, kainin nyo ang lahat, kainin nyo. Huwag lang yung tree of knowledge of good and evil. Ang ibig niya sabihin ang mundo. Pag makamundo kayo, then you will be astray. So we are called up by God to be in the Word of God. Kasi ito, opposite nito mo, makamundo. Lahat ng salita dito, char-char sa labas, dito sa loob, praise the Lord. So, iba-iba ang ating dialogue sapagkat iba ang ating realm. Ano ang realm? Lugar na na-identify. So, we are trying to get this platform to save you. Kasi, save ako para maghanap ng mga taong masave din, magbago din sila. Simple as that. So that magkasama tayo para i-reach natin din ang mga tao na once upon a time, nandun tayo sa kanilang mga lugar. Tindihan nyo? So bago tayo mag-reach out, we need to be reached out muna. So that kung, yes?
5 minutes na. Okay. So, 5 minutes na lang daw. Sa 20 minutes, kita mo, ang dami kasi nating mga, Yun ang sabi ko sa inyo. Time is life. If you are always late, tapos dami mo pang mga paraphernalia, you'll be wasting your time. Apply natin yung ating, we should be wise. Pinaghandaan nyo ito ng 1 week. I do believe. Di ba? Naghanda ka ng 1 week. Ganyan ba ang handa mo? Well, yung preparation ko will determine the success of my activity. Amen. So if you want to please God, okay, you know what to do. Alright, you please God, do not please man. First talaga si Lord. Kasi automatic na yung mga tao, ma-please sila. Because na-please mo si Lord. Anyway, ang Diyos naman ang nag-attach sa kanila, hindi naman tayo. Kahit anong galing natin mag-explain, di pa English pa tayo, kung hindi naman pala talaga si Lord ang hindi siya permanent. Temporary, it will pass by. So daw, deceitful heart. Ang heart ng tao, deceitful. Ano ang deceitful? Evil. Ano pa? Evil. So whatever we do, ladies and gentlemen, kung walang purity ang heart mo, meaningless lahat. Like may trabaho ka, pagod ka na lang ng pagod kasi walang laman ang mind mo. Hindi mo alam paano mo i-cope up ang kapaguran mo. Especially, you are thinking about money. But the Bible said, if you look at the owner, even ako, nagtrabaho ako ng 3 jobs. Siguro sa inyo dito, wala pa naka 3 jobs. Ako 3 jobs. How do I handle with my Bible studies hanggang 12 in the midnight? It's because of this. That's why I'm sharing it to you. That the secret is the one who owns you. Para nandyan sa kanya ang manual. Unti-unti naririnig niyo ang mga testimony ng bawat isa. Please, do not just hear the testimony. Have your own everyday testimony. Hindi yung, kung ano yung testimony mo dati, yun pa rin no. Parang chiclet yan na wala ng tamis. Ulit-ulit. Kahit ikaw mismo, hindi ka mabless. Ikaw ang unang mabless sa testimony mo. Dahil who is writing your story? Si Jesus ang nag-write according sa kanyang salita. Alright, so the condition of the heart. So, I also wanted you to know that yung corruption of the heart, dito sa Jeremiah, sinabi niya, corruption. What is corruption? Kukurap-kurap? What is corruption of the heart? Deceitfulness of the heart. The same. Evil. Evil thoughts. If I have evil thoughts, I will be having evil behavior. And my behavior will affect my work, affect my family, affect my friends, affect my own growth. That's why ito po ang ating isosolve. Somehow, we can hear testimony, you try the advice of the Word of God, and then you find yourself, nakalabas kayo sa heart na corruption. Yung ugat pala kung bakit hindi tayo yayaman is because of corruption. Even in our government, diba? Pero ito yung personal mo lang. Kung corrupt ka sa sarili mong treasure, you will always be corrupt to others. Yes. So, pag-aralan natin, having professional, yung mga pinoprofess ninyo, na mga jobs ninyo, will be, interrelated. Magko-connect tayo for a purpose of God. God is calling all professionals to come and listen to Him because He loves you. He cares for you. Kung walang mga taong magpagamit, paano mo nalaman, Joy, na love ka ni Lord? Paano niyo malaman na God cares? That's why He uses people. So, ang advice sa atin, we need to connect to people who can help us. Yes. Because alam mo, ang mga helpers in life, inutusan ng Diyos yan. Yes.
Actually, the one who helped and love us is the one. Jesus is the one. So ngayon, ginagamit niya kami, ginagamit ka, at later on, gagamitin ka rin. Now, God will show you another realm of your life, lugar na kung saan maka-refresh kayo. Wow, galing ako sa too tiring na trabaho. Nakarinig lang ako ng testimony nila, parang nawala. Diba? So, ganun ang ating trabaho. We would like to gather. Stop talking about international. Yes, we are distinct to international, but are you still good in local? Because pag hindi tayo kuwan muna sa sarili natin, then wala pa tayong masabi. So that's why we are just, i-introduce pala natin ating mga sarili na ito po ang goal. Once na nag-join kayo sa group na ang grupo na naka-benefit ng IGP, then surely, sino ba naman ang hindi tao na makita kang kaibigan, nagbago ka, na-handle mo yung stress mo, na-handle mo yung depression mo, yung lahat ng mga struggles mo sa buhay, medyo nag-iba yung condition ng heart mo, natural, that would be the attraction. So for now, we are going to talk about our heart issue, and then yun nga, lastly, gusto ko ipaalam sa inyo, kay Lord walang sikreto. Yes. Kung ayaw mo ipaalam ang sikreto mo, malalaman din ng mga iilang tao. Tapos pagpiestahan ng demonyo. What about kung ipaalam mo na lang for the use of the Lord? Then, so that God will be glorified. Amen. So, kaya nga nagtatanong yung iba, masyado kayong bold. Ang mga sikreto, dapat yun yung sikreto. Kasi sa langit, walang sikreto. We are introducing the Jesus who is in the Bible, na nagpagbibigay. Kapag tayo ay nilabas natin ang mga hurts, anger, whatever, ilabas mo lang to someone na alam mong makatulong sa'yo. Then it starts healing you. And that is our target in IGP. Okay? So, and do not, huwag kayong magbigay ng time sa tao na alanganin. Bigay mo lahat. Forget about your son. Bigay mo for a certain time. Di naman buong araw yan eh. Kapanawagan natin. Ako, pag sa church, morning down to evening, dedicated ko yan sa church. Wala akong kukunin pa na iba. Kasi ganito ako. May kasi ako. I am there to minister. You are here to minister. So I would like to say thank you, inviting you, na iilan po ang narinig ninyo sa Facebook. Salamat talaga. Salamat ako sa Facebook. Kasi ginamit ng Lord ito para maabot kayo. And we are propagating the good news. What is the good news? Na may pag-asa. Kahit ano ang sitwasyon ninyo, wala kayong trabaho, come here. I remember when I was in Korea akala nila, nagabigay ako ng trabaho. Sister Marlene lang ako. Pero Boy Gadin can attest. More than hundreds of people. So ako naman, I prayed and then asked, Sadyang Nim is the president of the company. Nakilala tuloy ako kasi tumatawag ako sa kanila. Then, without my knowing, tagabigay na ako ng trabaho. Hindi naman ako may-ari ng corporation. Nagano ka lang, ganyan. Si Lord yan. Tulad sa kanya, may pagbabago. Pag naka-hear ka lang ng word na which is Jesus, everything will change in your life. Watch out. Just fix your eyes, put God first, prioritize you si Lord, kahit sa time ninyo, money, etc. Watch, your life will be changed. God bless you. We love you. Say bye-bye, IGP. So, yun lang muna. Kasi wala tayong question. Si Boy Gadin. O yan. Yan yung right hand ko sa Korea. Annyeonghaseyo.